ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang mahilig gumala. Nagbibigay ito ng kakaibang saya at ligaya sa atin. Ikaw kabarangay, ano ang pinaka-memorable mong travel experience? Dear Papa Dudut, hello, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Kate at bata pa lamang ako ay pangarap ko na talagang makapunta o makapagbakasyon sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Japan. Kaya naman nung nagkaroon na po ako ng trabaho ay wala na akong ibang iniisip kundi ang makapag-ipon at makakuha ng visa para makapunta doon. Kaya naman sobrang saya ko po nang ma-approve ang visa ko. Talagang pinagplanuhan ko po ng mabuti ang lahat, Papa Dudut. Nag-file pa ako ng 1-week leave sa trabaho at mas lalo pa ako natuwa nang makalagpas na ako sa immigration. Pagdating ko sa Japan ay manghang-mangha talaga ako sa mga nakita ko. Ang daming vending machines at talagang napakaganda at napakaayos ng mga lugar. Pero ang naging problema ko po noon ay hindi ako marunong mag-Japanese. Kaya umaasa lang talaga ako sa internet at sa translator na application. Kaya sobra akong nataranta noong isang araw habang gumagala ako sa Tokyo. Hindi ko na malayan na naiwan kong naka-on ang data ng cellphone ko at dahil doon ay agad itong nalobat. Gulong-gulo ako noon kasi tulad ng sabi ko ay sa internet lang din ako umaasa. At hindi ko alam kung paano ako magko-commute pabalik ng hotel, Papa Dudut. Naku, patay! Lubat na! Visit kang cellphone ka talaga. Ay, pagka-uwi ko ng Pilipinas, pinapangako ko sa'yo, talagang papalitan na kita. Diyos ko, ang tanga-tanga mo naman, Kate. Paano ba to? Di pa naman marunong mag-English yung karamihan sa mga tao dito. Ay, bahala na nga. Palakasan na ng guardian angel to. Konnichiwa. Excuse me. Konnichiwa. Sir, can I ask you a question? Sure, go ahead. My phone just died and I'm lost. Anyway, do you know where the bus station is? I don't know how to commute and I really need to go back to my hotel. Okay, wait. Since your phone died, I actually have a power bank you can borrow. Here. Power bank? Diyos ko, sir, hulog ka ng langit. I'm sorry. I mean, thank you so much. Pinoy ka, miss? Ha? Sandali, nagtatagalog ka? Oo. Kabayan! Kaloka ka naman, kuya eh. Bakit di mo naman sinabi agad na Pinoy ka pala? Nabudol mo ako dun Akala ko talaga hapon ka eh. Ikaw nga rin, miss. Akala ko rin talaga foreigner ka. Josh nga pala. Ako si Kate. Nice to meet you, Kate. Nice to meet you rin, Josh. Josh, nakakahiyaman tong ipapakiusap ko sa'yo pero kakapalang ko na yung mukha ko. Ano yun? Ayos lang ba kung makicharge ako dito sa power bank mo ng 10 minutes? Yun lang pala eh. Walang problema, kahit i-full charge mo pa yung cellphone mo, ayos lang. Hindi rin naman ako nagmamadali eh. Ay, thank you talaga. Ang bait mo naman. Siya nga pala, paano ka naligaw? Actually,
Nagtaxi ako papunta dito. Pero di ko lubos akalain na sobrang mahal pala ng pamasahe dito. Kaya ayun, gusto ko sanang mag-commute pabalik ng hotel. Kaso lang, di ko namalayan na naiwan kong naka-on yung data ng cellphone ko. Kaya ayan, biglang nalobat. Nako, mukhang sira na yung battery ng cellphone mo ah. Ang bilis malobat. Kung palitan mo na kaya yan. Ay naku, sinabi mo pa. Ay, teka lang, maiba ko. Turista ka rin ba dito? Oo. Ang totoo niyan, pangalawang beses ko na dito sa Japan kaya kung may mga tanong ka, pwede kitang tulungan. Ang mabuti pa, alam ko na, i-add mo na lang ako dito sa social media para pwede mo akong i-chat anytime. Ay, alam mo, bongga ka dyan. Ito yung cellphone ko, oh. Pakitype na lang yung account mo. Ayan, yan yung account ko. Ayos. Oh, nad na kita, ha. Pa-accept na lang mamaya. Walang problema. Nga pala, kailangan mong mag-train kung gusto mong makapunta ng bus station. Pero sigurado akong malilito ka sa train station nila dito. Lalong-lalo na first time mo pa dito kaya siguro sasamahan na lang kita. Ha? Ay, naku ba naman, Josh? Masyado na kitang naaabala. Wag na. Hindi, ayos lang yun. Ihahatid lang naman kita sa entrance ng train station eh. At saka huwag kang mag-alala kasi isang stop lang naman yun. Pagkadating mo sa stop mo, pwede mo nang lakarin yung bus station para makauwi ka na sa hotel mo. Nang makapag-charge ako ay hinatid ako ni Josh sa entrance ng train station. Itinuro niya sa akin kung saan kukuha ng ticket at kung saan station ako bababa. Aaminin ko, Papa Dudut, na sobrang gwapo talaga ni Josh. Chinito siya, maputi, matangkad at ang cute ng smile niya. Aaminin ko rin na medyo nagka-crush ako sa kanya. Pero hanggang doon lang yon. Wala pa sa plano ko ang magkaroon ng boyfriend dahil ang goal ko talaga ay mag-travel at mag-enjoy lang sa buhay at mag-soul searching. Kaya sa mga sumunod na araw ay sinisigurado ko ng laging full ang battery ng cellphone ko. At para masigurado ay bumili na rin ako ng power bank. Grabe, natawa na lamang ako sa sarili ko kasi ni minsan ay hindi ko naisip na bumili ng power bank noon at umabot pa sa puntong naligaw pa ako. Pero siguro yung mabuti na rin na nangyari yon. Kasi dahil doon ay nagkaroon ako ng kaibigan, si Josh. Paglipas ng isang linggo ay sobra talagang nag-enjoy ako sa Japan. Bumalik na rin ako sa Maynila and as usual ay balik trabaho muli. Pero ng mga panahong yun ay parang hirap ako mag-focus sa trabaho dahil wala na akong ibang iniisip kundi ang bakasyon ko sa Japan na sobrang na-enjoy ko. Kaya nang sumahod ako ay naisipan kong pumunta sa mall at i-treat ang sarili ko para kahit papaano ay subayan naman ako. Uy! Kate! Josh? Hala, ikaw nga! Uy! Kumusta ka na? Okay lang. Ikaw, kumusta ka? Ayos lang din naman. Tingnan mo nga naman oh. Sino ba naman ang mag-aakala na magkikita tayo ulit dito sa Pilipinas? Oo nga eh. Kate, teka, siya nga pala. Ito si Ann, girlfriend ko. Babe, ito nga pala si Kate. Nakilala ko siya nung pumunta ako ng Japan. Hello, Kate. Hello, Ann. Kumusta? Alam mo, nakakainggit kayo. Ha? Bakit naman? Kasi nakapunta na kayo ng Japan. Ang totoo niyan, gustong-gusto ko sanang samahan tong si Josh. Kaso lang, kapos ako sa budget nun at hindi ko pa rin nakukuha yung passport ko hanggang ngayon eh. Kaya wala akong choice kung hindi magpaiwan na lang muna dito sa Pilipinas. Ay, nako. Kung sakaling pupunta kayo ng Japan, wala ka nang dapat ipag-alala pa. Kasi kabisado na ni Josh yung mga pasikot-sikot doon. Siya pa nga yung tumulong sa akin nung naligaw ako sa Tokyo eh. Naku, nakakatakot naman. Alam mo siguro kung ako yun, iiyak ako habang natataranta. Sinabi mo pa. Ay, siya. Hindi ko na kayo aabalahin ah. Mauna na ako sa inyo. Magsha-shopping pa kasi ako eh. Nox naman, sana all.
Anyway, nice meeting you, Anne. Nice meeting you din, Kate. Ingat ka ha, baka mamaya maligaw ka na naman. Ay nako, hindi na no. Josh, mauna na ako sa inyo. Sige Kate, ingat. Sobrang saya ko nung muling nag-cruise ang landas namin ni Josh. Pakiramdam ko noon ay para akong nasa teleserye. Kasi sino ba naman ang mag-aakala na magkikita pa ulit kami, Papa Dudut? Pero hindi ko lubos akalain na may girlfriend na pala si Josh. Sobrang private kasi ng social media account niya at halos wala kang makikitang kahit na anong bakas ng personal na buhay niya. Kaya talagang nagulat ako nang makita at makilala ko si Anne. Aaminin ko rin na noong nakita ko sina Josh at Anne na magkasama, ay parang may kirot akong naramdaman. Pero nang mga panahong yon ay pinili ko na lamang na huwag munang pagtuunan ng pansin ang nararamdaman ko. Marami pa kasi akong goals, Papa Dudut, at pangarap sa buhay na mas kailangan ng oras at ng aking atensyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko lubusang inakala na napakarupok ko pala. Kasi ito ang pinakaunang beses na naramdaman ko na para akong mababaliw tuwing naiisip ko si Josh. May mga oras na parang natutulala na lamang ako o hindi ko nagagawa ng maayos ang trabaho ko. Kasi unti-unti ko nang nakukumpirma sa sarili ko na nahuhulog na ang loob ko kay Josh. Kaya isang gabi ay bigla kong naisip na baka mas makakabuti, Papa Dudut, kung tatawagan ko si Josh para aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi para sirain ang relasyon nila ni Anne kundi para magkaroon kami ng closure. Napagtanto ko na kahit na hindi kami magkatuluyan ni Josh ay ayos lang sa akin yon basta masabi ko lang ang lahat ng nasa isip ko. Wala nang atrasan to. Hello? Kate? Hello Josh. Kumusta ka na? Eto, ayos lang. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang din naman. Siya nga pala, bakit ka napatawag? Ang totoo niyan, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Naku, mukhang seryoso yan ah. Anyway, anong gusto mong sabihin? Matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo to eh. Pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng chance at lakas ng loob para tawagan ka. Ha? Bakit Kate? Anong problema? Aha? Nako, wala. Wala akong problema. Naku, kung nagbabalak kang mangutang ng pera sa akin, ngayon pa lang. Sinasabi ko na sa'yo na wala akong maipapahiram. Kapos din ako eh. Sira. Wala akong balak na manghiram ng pera sa'yo. Pero seryoso, gusto ko lang sanang itanong sa'yo kung may alam kang mura na hotel sa Japan. In case lang na dumalaw ako ulit sa Japan. Medyo may kamahalan kasi yung kinuha kong hotel noon eh. Yun lang ba? Naku, huwag kang mag-alala. Marami akong alam na mura na hotel at pati na rin mga restaurant sa Japan. I-message ko sa'yo mamaya, okay? Thank you Josh ha. Walang problema. Nga pala, kailan mo balak magbakasyon ulit sa Japan? Hindi ko pa alam eh. Ikaw ba? May balak ka bang magbakasyon ulit doon? Ang totoo niyan, nagbabala kami ni Anne na pumunta ng Japan kasi nakuha na niya yung passport niya. Nako, ang sweet niya naman. Nga pala, may gagawin ka ba bukas? Ha? Wala. Bakit mo naman naitanong? Kasi may pupuntahan kaming travel fair ni Anne.
Usually kapag mga ganong travel fair, nag-o-offer sila ng mga discount sa mga hotel at plane ticket. Baka gusto mong sumama sa amin. Malay mo, makahanap ka ng murang plane ticket o hotel sa travel fair, di ba? Hala, pero ayos lang ba kay Ann kung sakaling sumama ako sa inyo? Siyempre naman, bakit naman hindi? Alam na naman ni Ann na simula nung nagkita tayo sa Japan at simula nung nag-cruise ulit yung landas natin dito sa Pilipinas. Para na tayong close na magkaibigan eh. Ah, At pagkatapos natin sa travel fair, pwede mo rin kaming samahan na kumain ng lunch kung gusto mo. sige. Pag-iisipan ko. Update na lang kita mamaya. Josh, ibababa ko na muna to kasi nakalimutan ko na may kailangan pa pala akong gawin. Ganun ba? O sige, ingat ka palagi, Kate. Thank you. Ikaw rin. Bye. Isa akong duwag, nagdahilan na lamang ako kay Josh na may gagawin ako noon kahit na wala naman talaga. At hindi na ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang katotohanan. Kung gaano ko siya kagusto at kung gaano siya kahalaga sa akin. Siguro ay may mga bagay talaga na mas maganda lamang sa plano pero kapag gagawin na sa totoong buhay ay bigla ka na lamang maduduwag at biglang magbabago na lamang ang lahat. Ganon ang nangyari noong sasabihin ko na sana kay Josh na matagal na akong sobrang apektado ng nararamdaman ko para sa kanya. Mas lalo pang naging mahirap ang nararamdaman ko nang pumayag ako na maging third wheel nila ni Ann sa travel fair. Siguro ay maraming tao ang magsasabi na dapat ay tinanggihan ko ang alok ni Josh. Nasamahan sila pero hindi ko rin maipaliwanag kung bakit hindi ko siya nagawang tanggihan. Siguro dahil sa kaloob-looban ko. Gusto ko lang talaga na makasama si Josh kahit bilang isang kaibigan lang, Papa Dudut. Uy guys, thank you talaga sinama niyo ako dito sa travel fair. Sa totoo lang, gustong-gusto ko talaga magbakasyon ulit sa Japan Kaya napakalaking bagay na sinabihan niyo ako tungkol dito. Ano ka ba? Wala yun. Nakuha ko na rin kasi yung passport ko. Kaya eto, ngayon pa lang naghahanap na kami ni Josh ng murang deals. Naku, sana lang talaga ma-approve yung visa ko kapag nag-apply na ako. Ay nako, huwag kang mag-alala. Paniguradong maa-approve yung visa mo. Tsaka isa pa, malay mo naman, kung papalarin baka pwede pa tayo magbakasyon ng sabay, di ba? Uy, mukhang magandang idea yan, Kate. Nang sa ganun, hindi ka na maliligaw. Uy, grabe ka naman sa akin, Josh. Isang beses lang namang nangyari yun Pagkatapos nating mag-meet ng Japan, never na kaya akong naligaw. Ang totoo nga niyan, ang dami ko nang napuntahan na tourist spots doon ng mag-isa Mabuti naman pala kung ganun. Ay, teka lang Josh, babe. Tingnan mo, may winter deal sila. Alam nyo, sa tingin ko mas maganda kung pupunta tayo ng Japan kapag winter. Para maka-experience din naman ako ng snow. Kung sa bagay. Ikaw ba, Kate? Ano sa tingin mo? I think magandang idea yan. Ay, alam nyo ba? Narinig ko na sobrang lamig daw sa Japan kapag winter. Siguro ang sarap sa feeling nun, lalong-lalo na kapag may kayakap ka. Kung sa bagay, no? Actually, parang gusto ko na nga bumili ng winter coat mamaya Babe naman, agad-agad. Mas mabuti na yung laging handa, no? I-manifest na natin to. Alam nyo, magandang idea yan. Tsaka feeling ko, mas gwapong tingnan to si Josh kapag naka-winter coat. Grabe naman, napaka-specific at observant mo naman pala. Anyway, may winter jacket man o wala, gwapo pa rin naman tong baby ko, no? Di ba, babe? Ikaw talaga ng bola ka pa. Anyway, pa-join ako mamaya Parang gusto ko rin kasing bumili ng pink na winter coat. Grabe! Sobra akong nag-cringe sa mga nasabi ko noon. Hindi ko lubos akalain na lalabas pa ang mga salitang yon sa bibig ko. At pakiramdam ko noon ay sobrang takles ako. Kaya bago pa man kami nakalabas sa travel fair area, ay nagpaalam na ako kina Josh at Ann at nagdahilan na lamang na may gagawin ako.
Pero ang totoo ay dumiretso lamang ako ng bahay para makapag-isip-isip. Papadudot, sising-sisi ako sa mga nasabi ko at sa kaibuturan ng puso ko ay ayoko talaga makasira ng relasyon ng may relasyon. Kaya kahit masakit ay ginawa ko ang tama at dumistansya muna kay Josh. Hindi na ako masyadong nag-reply sa mga messages niya. At unti-unti ko na ring binawasan ang paggamit ko ng social media. Ako na mismo ang gumawa ng paraan para makaiwas sa tukso. Ang gusto ko lang ay maging masaya nang hindi nasasakripisyo ang katahimikan ng buhay ko. Kaya hanggat maaari ay kailangan ko nang iwasan ang mga dapat iwasan bago pa ako tuluyang mabulag ng pag-ibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nilibang ko na lamang ang sarili ko para kahit papaano ay mabawasan ang nararamdaman ko para kay Josh. Kung saan ako gumala at sinubsob ko na lamang ang sarili ko sa trabaho hanggang sa dumating sa puntong unti-unti ko na siyang nakakalimutan. Ang sarap din pala sa pakiramdam kapag nakaka-move on ka na kahit papaano. Hanggang sa isang araw habang nag-i-scroll ako sa social media, nakita ko na nagpo-post si Josh ng mga sad quotes. Pero hindi ko binalak pang alamin ng buong detalye. Hanggang sa isang gabi ay bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Josh. Nang mga panahong yon ay nagdadalawang isip pa ako kung sasagutin ko nga ba ang tawag niya. Pero hindi ko talaga maiwasang maalala lahat ng mga sad posts niya habang iniisip ko kung sasagutin ko ba ang tawag ni Josh o hindi, Papa Dudut. Hello, Kate. Kumusta ka? Oh, Josh. Ayos lang ako. Mabuti naman pala kung ganun. Ikaw, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Sandali lang. Josh, umiiyak ka ba? Pasensya ka na ha. Kailangan ko lang kasi talaga ng makakausap ngayon eh. Bakit? Ano bang problema? Hiwalay na kami ni Ann. Ha? Nakita ko nga yung mga post mo pero akala ko naman nag-away lang kayo. Hindi. Ilang araw na rin simula nung naghiwalay kami. Josh, okay lang ba kung itanong ko sa'yo kung bakit kayo naghiwalay ni Ann? Pero kung hindi ka komportable, okay lang naman sa akin kung hindi mo sabihin. May intindihan ko naman. Hindi, ayos lang. Sure ka? Oo. Pakiramdam niya kasi magkaiba kami ng goal sa buhay eh. At ang sabi niya, mas makakapag-focus daw siya sa gusto niyang mangyari sa buhay niya kapag naghiwalay kami. Kaya ayun. Naku. Josh, I'm sorry ha. Dapat pala hindi na ako nagtanong. Nakakapagtaka lang kasi hindi ka naman usually nagpo-post ng kung ano-ano sa social media. Kaya aaminin ko na medyo na-curious din ako nung nakita ko yung mga posts mo. Anyway, kung kailangan mo ng karamay, nandito lang ako para sa'yo. Kate, sa totoo lang, napakalaking bagay na sinagot mo yung tawag ko. Kasi kailangan ko talaga ng kaibigan ngayon eh. Naiintindihan kita, Josh. Minsan din kasi, kapag sinarili natin yung mga nararamdaman natin, mas lalo lang itong bumibigat. At saka, tinulungan mo nga ako sa Japan nung naligaw ako, di ba? Kaya ngayon, hayaan mo na ako naman ang tumulong sa'yo. Grabe talaga, Papa Dudut. Hindi ko inakala na mauuwi sa ganon ang usapan namin ni Josh. Noong time na yon ay wala na akong ibang iniisip kundi ang maging mabuting kaibigan sa kanya.
Maniwala man kayo o hindi ay wala kong balak pagsamantalahan ang kalungkutan ni Josh. Ang gusto ko lang talaga ay maramdaman niya na pwede niya akong sandalan bilang kaibigan sa oras ng hirap at kalungkutan. Dahil dito ay hindi ko na rin binanggit kay Josh ang nararamdaman ko noon para sa kanya. Kaya naman naging casual lamang ang usapan namin sa social media at kadalasan ay simpleng kumustahan lang. Ganon ang naging routine namin ni Josh sa loob ng ilang buwan. At tulad ng dati nag-focus na lamang ako sa sarili ko, sa trabaho at sa pag-iipon ng pera. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang ulit akong tinawagan ni Josh. Papa Dudut. Hello, Kate? Oh, Josh! Napatawag ka. Sorry, naistorbo ba kita? Ano ka ba? Di naman. Kate, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Pero huwag kang magagalit ha. Ikaw naman oh. Oh, bakit naman ako magagalit? Wala, naninigurado lang. Ano ba kasi yung gusto mong sabihin? Kate, sa tingin ko, mahal na yata kita. Hello? Hello, Kate? Nandyan ka pa ba? Naririnig mo pa ba ako? Oo, narinig ko yung sinabi mo, Josh. Wala ka man lang bang sasabihin? Ang totoo niyan, matagal na nga rin akong may nararamdaman para sa'yo eh. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano ko sasabihin? Kayo pa ni Unknown. Tsaka kahit ramdam na ramdam ko na mahal na rin kita, ayoko nga makasira ng relasyon. Kung ganon, ibig sabihin ba may pag-asa na maging tayo? Papayag ka ba na ligawan kita kung sakali? Sa totoo lang, hindi ko pa masasagot yan sa ngayon, Josh. Siguro nga may nararamdaman ako para sa'yo. Pero ano kasi, Ano? ayoko kasing magmadali. Gusto ko munang unahin yung sarili ko bago ako pumasok sa isang relasyon. At isa pa, marami pa akong mga plano at pangarap sa buhay. At no offense ha, pero ayoko rin kasing… Sige na, sabihin mo. Ayaw mong ano? Sana wag kang ma-offend ha. Pero ayokong umiikot yung mundo ko sa iisang lalaki. Sobra kasi akong nabother nung naramdaman ko na nahuhulog na yung loob ko sa'yo. At ang dami ko ring pinagdaanan para lang mahanap ko ulit yung sarili ko. Hello? Josh? Huy? Hello? Hala, bakit ikaw naman ngayon tong natahimik? Uy, may nasabi ba akong masama? Wala naman. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling. Basta ito lang ang ipapangako ko sa'yo. Siguradong sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa'yo, Kate. At handa akong maghintay kahit gaano pa katagal yan. Talaga ba? Pero paano kung naghihintay ka lang pala para sa wala? Kung ganun, pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan, di ba? Siyempre naman. Ever since, naging mabuting kaibigan ka sa akin, Josh. Kaya wala akong makitang dahilan para putulin yung pagiging magkaibigan natin. Ang totoo niyan, hindi kita pipilitin na gawin ang isang bagay na ayaw mo. At irerespeto ko rin ang boundaries mo. Salamat talaga ha, Josh. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Napakalaking bagay nito para sa akin. Napagkasunduan namin ni Josh na mananatili muna kaming matalik na magkaibigan sa ngayon. Aaminin ko na sa puntong ito ng buhay ko, Papa Dudut, kahit papaano ay naka-move on na ako at gusto ko munang unahin ng sarili ko bago ako pumasok sa isang relasyon. Para kasi sa akin, isang malaking commitment
ang pakikipagrelasyon at dapat pinag-iisipan po itong mabuti at maraming beses. Ayoko rin kasi na madaliin ang mga bagay-bagay at naniniwala ako na kung mahal ka ng isang tao ay handa siyang maghintay kahit gaano pa katagal. Sa ngayon ay hindi ko pa masasabi kung ano ang mangyayari sa amin ni Josh. Pero kung sakali man na magkaroon ng karugtong ang kwento namin, makakaasa kayo na susulat muli ako. Maraming natutunan po ako sa mga pinagdaanan at naramdaman ko. Una sa lahat ay narealize ko na hindi dapat tayo nagpapadala sa bugso ng damdamin kaagad. Kahit marupok ang puso, nandyan ang utak para paalalahanan tayo kung ano ang tama at mali. Kaya naman napaka-importante na hindi puro puso ang pairalin natin kundi pati na rin ang utak. Anyway, maraming salamat po talaga sa pagkakataon na ito, Papa Dudut, at sana po ay mapili at may eri po ninyo ang kwento ko. Makakaasa rin po kayo na patuloy akong makikinig at susuporta sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kate. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.